Hello, good morning. So, merong nag-PM sa akin. Ano masasabi ko dun sa international designer na bago na mayapa ay parang nagdalamhati pa eh. Ginaya si Genghis Khan. Si Genghis Khan nung namatay, nababasa na natin dito sa Facebook, na parang ipinakita niya na useless yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang pagiging hari, and so on and so forth. Ito namang international publisher na namatay na. Sabi, dati ang dami niya rin damit na magagana. Pero ang suot na lang niya ay hospital dress. Kaya lang nga naman magsuot ka ng magagandang damit sa hospital eh. Hospital yun. So sa hospital meron talagang hospital dress para mas madaling niya ang pag-aalis ng damit niya kung sakaling operahan ka. Diba? Pangalawa, ano ikakadalamhati nung international publisher? Meron at meron magsusuot ng mga yon na maaaring sa buhay nila ay hindi nila kayanin bilhin ang ilang peraso man lang. So, bakit ka magdadalamhati ng mga kinabag sa mga damit? Eh dati ang dami niyang magagarang kotse. Ngayon daw nakasuot na lang, nakasakay na lang siya sa wheelchair. Bakit? Yung wheelchair mo ba, hindi mo sinasakay sa sakyan tapos sinatid ka sa hospital? Oh, come on. Pero aside from that, hindi siya dapat nagdalamhati kasi yung mga magaganang kotse niyan, merong gagamit niyan. Yung mga kamag-anak niya, pinsan, kapatid, o yung mga kaibigan at mga friends of friends. So, hindi naman mapunta sa wala yung mga pinaghirapan. Dati raw nakatira sa magagarang bahay. Ngayon daw sa isang square meter na lang na hospital room. Alam mo, maraming tao ngayon hanggang mamamatay na lang walang pantirahan. Iba naman sa apartment. Iba naman sa gilid-gilid lang. Kaya anong dapat mo ikadalamhati? Huh? Buti nga't naranasan mo tumira sa mga bahay na ganyan. Ang daming tao sa buong buhay nila hindi nagkaroon ng ganyan. Kaya anong ikakadalamhati mo? Kung nasaan ka man, nasa heaven ka man o nasa impyerno, eh, hindi naranasan ng mga naiwang buhay dito. Eh dati rin marami siyang pera, hindi wala na nakinabang maliban sa mga medical bills. Sino may sabi sa'yo? Ikaw ngayon ay nandyan na sa langit man o sa impyerno. Kung ano man ang religion ng babae niya. Marami pa rin makinabang ng mga pera mo kasi siguradong yan ay may mapupuntahan tayo ng mga charity o sort of donation. So, hindi mababaliwala yung ginawa mong pag-iipon dito. Diba? So, ito ay ginawa kong video para malaman ng mas nakakarami kung bakit kayo hindi dapat mag-despair. Halimbawa, may naipon ka na property, marami kang pera sa bangko, marami kang pera sa vault mo, tapos nangihinayang ka na hindi mo yun madadala. Hindi totoo yun. Huwag ka magdalamhati, magsaya ka pa. Bago ka mamatay, magka-party ka. Tapos doon mo i-announce na iwanan mo ang mga property pera to sa mga ganitong tao. At bago ka mamatay, makita mo na nakangiti sila. Imbis na sila ay umiyak, nakangiti. Dahil mamamatay ka na, pero binigyan mo pa sila ng pagkakakitaan o ng kagaanan sa buhay. Wala pa yatang gumawa niyan. No, na mamamatay na lang, yung mga nasa paligid niya, nakangiti. Yun ay dahil sa hindi ka sa masamang tao. Yun ay dahil sa bago ka pumikit ang mata, ay nabigyan mo sila ng ginawa. Diba? So, para sa mga multi-level, mga high society members of the communities, kung gusto nyo na ang mamatay, kung gusto nyo na mga nakapaligid sa inyo bago kayo mamatay, mga nakangiti at hindi nag-iiyakan, sabihin nyo,
gawin nyo ang aking suggestion. Ano yun? Mamamatay na ako. Ito ang property na ito ay sa'yo. Hindi iyak yan, ngingiti yan, yayakapin ka pa. Bago mamatay, itong 20 milyon ay bibigay ko sa'yo. Hindi iyak yan, matutuwa pa. So, bago ka mamatay, ikaw ay nakangiti. Wala pa yata nangyaring ganyan. Kasi namamatay ka na, iniisip mo sa iwanan ng pera mo, pamigay mo na. Diba? Huwag mo ko kalimutan, ha? Ngayon, sinisigurado ko sa inyo, pag yan ay binigay mo sa akin, bago rin ako mamatay, pamamahagi ko rin yan. Oo. Okay? Minsan, sinungaling ako.